From the start kasi, natural farmer ako eh. So kasi, nagkaisip ako, nasa bukid, kung tawagin nga ako eh, putong kalabaw. Kasi, mahilig, hindi siguro sa mahilig, andun yung kalabaw, mga kuya ko nag-aalaga ng kalabaw, so, magaling ako mga labaw. So, ang tawag sa akin ay putong kalabaw. Kasi yung mga hindi marunong turuan na kalabaw noong panahon na yon, nung kapit lupa namin ay pinatuturuan sa akin. So, nasa bukid talaga. So, pagtanda ko eh, lalo't nag-iisip akong mag-retire na from employment, wala akong iniisip kundi bumalik doon sa aming mga naman lupa. Lalo na nga nung magkatotoo na ako umuwi na for good. Mag-asawa na ako. Makita ko yung lupa namin na naka-idle. Sayang. Puro gubat na mga kwan. No? So, ako'y nanghihinayang. So, mula nung 2011 ako'y bumalik dito. Wala akong ginawa kundi magtanim. Una ay nyug. Kasi madalang na yung matatandang nyug. So, ang tingin ko walang kapalit. Sa tandaan ko, first 330 na nyug na naipo namin eh. Tinanim namin doon sa madalang ng mabuti ang nyug. Bago ko nalaman na yung palang munisipyo sa Panganiban ay namimigay naman pala ng tubuan. So, nung ako'y magpalista, nabigyan ako ng 100. So, yung lupa kasi doon, sa mga namana namin lupa, masyadong clay, matigas. So, nababasa ko na dahil sumasama ako doon sa mga seminar na pinupuntahan ng elder brother ko, ni Kuya Joe. Karoon na ako ng ideya yung organic farming, soil conditioning ang sabi. So, walang masamang lupa pag natutunan mo yung soil conditioning. So, nag-start na akong bumili ng ipot. Simula na ako nung gumamit ng ipa na pinaghahalo ko at saka yung mga compost. So, pero masyadong matrabaho doon kasi matigas yung lupa. Pero parati naman akong may katulong. Ang aming big boss ay practitioner siya ng organic farming. So here in Camarines Norte na nagbuo ng participatory guarantee system na ako ang nag-represent as a farm manager here in Integrated Farm. So, bali, meron na kaming nabuo na core group para magkaroon kami ng isang magandang organization na nakabilang sa organic farming. Bali, ito yung aming working area ng mga tao sa nursery or sa greenhouse. Bali, dito nila ginagawa na sila ay magpatubo at bawat pagpapatubo nila ay may kanya-kanyang proseso. For example, ito yung aming cosmos. Cosmos, ito yung flowering plants na siyang itatanim namin sa mga pagitan o mga bakanting area dito sa aming farm. Which is, lahat ito ay itatanim namin sa 5.7 hectares na bawat bakanting area ay lalagyan namin ng mga pananim na cosmos para maging bulaklakan itong aming area. So, una-una dito, gumagawa kami ng
potting soil or yung soil media na saka namin binububod yung aming mga seeds. And also, itong seeds na ito ay ready for pricking na ito. I think tomorrow, i-pre-prick na ito para ilipat sa individual na hole. Para yan ay after a week, pwede na naming i-transplant siya. So then, ito yung tanging idinidilig namin sa kanila, yung aming mga concoction, OHN, meron kaming FFJ, FVJ, so meron kaming Calpus na ginagawa, and then, so yung mga insecticide, organic insecticide na ginagawa namin, so, but merong techniques kung paano i-spray siya, so kailangan ay, ang sprayman ay kailangan ay alam din ang techniques kung paano mag-i-spray ng mga organic insecticide. Dating ko, may farm na yung kuya ko. Maski hindi ako nagtatanong sa kanya, naobserbahan ko yung ginagawa niya. Naiintindihan ko na rin. At yan nga si Malin ng UPAG. Si Malin Puato, ang parang consultant ng kuya ko. Siya ang tumutulong sa pag-process ng papers. So hanggang nung ako'y andito na, ma-acquire ko itong lupa na ito sa Santo Domingo, Binsons. Lumapit ako diyan kay Malin. Papatulong ako sa palay. Kasi nagbabasa ako ng pagpapalay. Although maliit pa ako, nagtatanim na kami ng palay. Ngayon iba ang technology na eh. Kasi kailangan matutuhan mo i-apply yung mga latest development sa pagtatanim. Kasi tulad sa Nueva Ecija, Ilocos, nakikita ko talaga 200 kaban. Nakukuha nila yan, samantalang dito 90 to 100 lang. Nasasatisfy na yata yung ako. Ako hindi. Ayokong nakakabasa kasi ako nang may ganon. So, later na realize ko, iba naman ang panahon doon sa Nueva Ecija at Ilocos. Kaya nakakaani ng ganong kalaki. Ayaw ko pa rin mag-give up na masatisfy doon sa 100 kabans per hectare. At least sa loob ko. Meron namang magandang panahon eh. So, 150 ang target ko dito sa atin, sa Camarines Norte. Naman yung aming duckweed. Bali, ito yung isinusupply namin na pambahog bilang organic yung aming tilapia. So, ginagawa din namin. So, bali ngayon, pinaparami namin ito. At meron kaming programa at meron na din kaming na-purchase na machine para sa aming gagawing feeds. So, meron kaming hammer mill na purchase na ni Bossing, ay yung pelletizer, conveyor, para sa susunod na I think by March magi-start na kami ng paggawa namin ng feeds. So, hinihintay lang namin makatanim kami ng mais. Ito yung aming taniman ng mais. So, pinapatuyo pa namin para mailapat namin yung aming seeds. So, yung variety itatanim namin dito ay yung bar 6. So, dati naghanap kasi ng mais na wala namang dito, nasa Los Baños pa. So, ito yung gagawin namin, mag-i-start kami ng ilang area lang para magkaroon kami ng formulation ng organic na feeds para isupply namin sa aming livestock. So, itong aming baka, so bali 7 heads pa lang siya. So, tuloy-tuloy lang na pinaparami namin siya. Naka same as free range siya. So, after nang lalabas siya doon sa kural, pinalalabas namin siya
para magkaroon sila ng... Actually, dito, binibigay namin, mostly pag ganito ang panahon na umuulan, umiinit, bali cut and carry kami dito. Yung mga damo na nililinis sa bawat area, siyang ibinibigay dito. At pag kinukulang, naghahanap kami ng mga napier grass para ipid namin sa mga livestock namin dito. So, bali ito naman yung aming native pigs. So, bali nakikita ninyo, mayroon siyang mga kahalong puti. So, bali yung puting yan ay nag-upgrade kami from galing siya sa hybrid, pinapakasta namin yung aming mga native para medyo magkaroon ng different size naman yung from native to hybrid. Bali, ang tawag namin dito, ina-upgrade na namin sila. So, and after that, magkakaroon kami ng selection para ma-breed namin ng maayos na maging native. But native din yung aming feeding system namin dito sa aming native pigs. Pareho nito. So, ang breed niya is Doro. So, yung ibang mga malalaki riyan na inahin, pinapakasta namin sa kanya. But mayroong rampa. May inirarampa namin para magkaroon lang ng maisaling yung similya para doon sa babae. Yung similya nito para mai-upgrade namin yung size ng aming mga native na baboy. Kaya nga dito sa pagtanda ko, alam mo, doon ko nakilala mismo kung ano ako. Natutunan ko sa trabaho, yung pagkikipagtrabaho. Hindi sweldo. Yung commitment mo. Yung sense of responsibility mo. Na hindi iniutos ng amo mo. Yung Diyos po may paraan kung paano ka bibigyan ng nararapat sa iyo. Hindi ka nag-iisip ng dahil sa pera. Ang iniisip mo lang ma-accomplish yung responsibilidad mo sa isang kumpanya o sa anuman ng buong katapatan. Kasi pag pira-pira lang, iba yun eh. Iba yung nasa puso mo yung ginagawa mo. Sa pagtanda ko, ang naging kuwang ko na, lahat ng karanasan kong hindi maganda. Matagal ko na ito iniisip. Noon pa, na-realize ko na ang daming unfairness sa pagiging sa employment history ko. Hindi ko naramdaman na ako'y nasatisfied sa sweldo ko. Parang ang tingin ko, pero di man ako nagre-reklamo. Nasa isip ko lang na kasi sa experience natin sa pagtatrabaho, mayroong mabalitaan ka, ang taas ng sweldo. Pero nakikita mo siya, abay, mas umasinso kisa sa iyo in terms of money, lumaki ang sweldo, pero hindi ko nakita yung malasakit ng marami na pinagkakatiwalaan. Maraming pinagtitiwalaan ng kanilang amo. Pero naisip ko nga nun, hindi sa pira. Pag ang aim natin 100%, hindi mo naman mapiperfect yan eh. Gusto ko 100% yung attempt. Try your best to make it as good as possible.
to make it as perfect as possible. Kasi hindi naman talaga mapiperfect yan. Pero, maganda ang resulta niyan. Isa doon sa basta matapos mo. Yun ang naging kuwang ko sa mga trabaho. Kaya nga, minsan iniisip ng tao, ang higpit ko. Ang higpit ko rin naman sa tao na magbigay ng konsiderasyon eh. Mahigpit ako magpatupad doon sa mga dapat gawin. Pero very sensitive din ako sa pangangailangan ng tao ko. Sabihin mo, yung hindi na kailangan gawin ng isang employer halimbawa, minsan mautang, malon, or ano, ay hindi ko basta pwedeng talikuran pag mayroon akong lalo na yung emergency cases. Kahit na mayroong mga benefits, may SSS or ano yan, ay ganun ako. Mahigpit ako na magpatupad sa patakaran ko. Pero mahigpit din ako doon sa pangangailangan nila. Ayaw ko nung after all, sa tanda kong ito, dami ko nang nakita. At sa mga history ng mga mga famous pa na negosyante or ano, kung hindi sa tao, wala ka rin. You always rely doon sa tao. Maski anong pang kapital mo, magtayo ka ng business. Maski paanong gusto kong gawin ang farm na ito ng ganon sa nasa isip ko, kung wala yung mga taong hindi ko ma-accomplish yun. Okay? Ito naman yung aming organic rice na ang nakatanim dito ay red blondie rice na which is talagang organic siya. Naka red blondie rice kami. Bali 6 na sagip ito. 2 sagip ang nandito, 2 sagip din yung nandoon at 2 sagip din yung nandoon sa may parte ng gate. So ito bali ang ini-apply talaga namin dito ay gumagawa kami ng bokashi and then yung verbicas. So bali 3 times kaming nag-a-apply ng fertilizer. Una yung basal na wala pang tanim. After ng irrotubate namin siya, inihahalo na namin yung first application namin. Kaya basal, naka-base na talaga siya bago kami magkaroon ng mag-transplant ng aming variety ng palay. Una kasi dapat yung commitment sa sarili mo na gagawin mo ito, na ma-achieve mo yung gusto mo. Hindi yung pag medyo mahirap, na stop ka na mag-research or ano man. Kasi lalo na ngayon, may YouTube. Ang daming articles about organic farming na malaking tulong.